Sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Rizal sa probinsya ng Nueva Ecija ay may isang tagong kuweba na pinaninirahan ng isang matandang ermitanyo. Siya ay si Tatay Cardo, na kahit matanda na ay makisig pa rin at ni hindi man lang umuugod-ugod ang pangangatawan. Napakahaba ng kanyang buhok at balbas at puting-puti ang kulay. Ang kutis naman niya ay matingkad na kayumanggi. May lahi siyang aswang na gabunan, kaya ganoon ang kanyang itsura. Nagbuhat pa siya sa Antique at dito napadpad sa Nueva Ecija na nagtatago sa mga tao. Minsan, nang lumabas bandang tanghaling tapat si Tatay Cardo mula sa kuweba para sana maganap ng mga tuyong sanga para gawing panggatong sa kalapit na gubat-gubatan, sa di kalayuan ay may namataan siyang nakahandusay na binata sa damuhan. Nilapitan ito ni Tatay Cardo. Aba, bakit may nakahandusay na tao rito? Anong ginagawa nito rito? Hindi man lang natakot at nangahas na pumarito sa gubat na mag-isa. Maya-maya'y biglang umungol ang nakahandusay na binata habang sinisipat ni Tatay Cardo. Lolo, tulong. Kailangan ko ng... At kapag kuwa'y naputol lang gusto pa sanang sabihin ng binata dahil tuluyan na itong nawala ng malay. Wawang bata naman ito. Namumutlan at mukhang hinang-hina na. Parang nagigising ang pagdanasa kung muling kumain ng laman ng tao at uminom ng sariwang dugo. Napakatagal ko na rin hindi nang bibiktima ng tao. Ito na lang yata ang gawin kong pananghali at panghapunan mamaya. Parang hindi naman matanda si Tatay Cardo nang walang anumang buhatin niya ang walang malay na binata at pasanin sa kanyang balikat. Pagkaraan ay sumibad siyang parang kidlat pabalik sa kanyang tagong kuweba sa gilid ng bundok. Sa loob ng madilim-dilim na kuweba'y inilapag niya ang binata sa isang malapad na pahaba at lapad na bato. Teka, ano kaya ang sadya ng binatang ito sa gubat? Kanina'y nangungusap ang kanyang mga mata habang nagsasalita. May kung anong gustong hilingin sa akin. Tama. Hindi ko ito maaaring patayin. Isa pa, parang pamilyar sa akin ang amoy ng dugo ng taong ito eh. Mananatili ang aking panatang kahit kailan ay hindi na ako titikim ng tao. Mananatiling mga hayop lamang ang titikman ko. Gamit ang espesyal niyang kapangyarihan bilang isang gabunan ay sinalat ni Tatay Cardo ang noo ng binata. Makalipas ang ilang minuto ay muling nanumbalik ang malay tao nito. Ngunit pagkakita kay Tatay Cardo ay natakot na ang binata. Para bang noon lang nito napagtanto na kakaiba pala ang itsura ng inaakala niyang isang lolo. Sino kayo? Nasaan ako? Anong lugar ho ito? Narito ka sa aking kuweba, iho. Hindi ako isang pangkaraniwang tao tulad ng inaakala mo. Pero huwag kang matakot sa akin. Wala akong balak ng masama sa iyo. Bagkus handa pa nga akong tulungan ka. Ano ho ba kayo? Isa ho ba kayong engkanto? Lamang lupa? Alien? Hindi. Hindi ako isang engkanto o lumang lupa o alien. Mabuti pa huwag mo nang alamin at baka matakot ka lang sa akin. Baka kasi ang sadya mo iho at mag-isa kang napadpad sa gubat sa labas. Hindi mo ba alam na delikadong tao sa gubat na ito? Alam ko kung mapanganib ang gubat na ito. Pero kasi kailangan kong makahanap ng halamang gamot para ho sa mga magulang kong may malubhang sakit eh. Ayaw ko silang mawala sa akin. Dahil mahal na mahal ko po sila eh. Kahit rino ako may sakit. Naubos to yung kabuhayan namin sa pagpapatingin sa mga albularyo sa barangay namin. Nakakadismaya ho dahil mga mukhang pera na ho sila eh.
At ginagatasan na lang ho kaming mga mahihirap na walang sapat na kakayahan na makapanggamot sa mga ospital. Pati ho mga formula ng mga halamang gamot nila'y mahal. At ayaw ko ho nilang ituro kung paano maghalo-halo. Kaya napilitan ho akong magsariling sikap sa paghahanap ng formula. Ay, ganun ba iho? Napakaswapang at napakasasama naman pala ng mga albularyong yan. Mabutit na lamang ko ang sitwasyon mo at sitwasyon sa baryo ninyo sa kamay ng mga albularyong yan. Hayaan mo iho at tutulungan kitang pagbayari ng mga albularyong yan. Sa papanong paraan ninyo sila pagbabayarin, Lo? Mahirap din ho silang kantiin dahil may kapit din ho sila sa barangay official sa amin. Madalas ho nagsasabuatan sila para makontrol kami mga mahihirap Tawagin mo na nga lang pala akong Tatay Cardo, iho. Kung tungkol sa paraang gagawin ko, huwag mo nang alalahanin yon. Katulad ng sinabi ko sa iyo, isa kong hindi pangkaraniwang tao. Ako ang bahala sa masasamang mga albularyo sa baryo ninyo. Oh? Ano ho ba talaga kayo? Pwede ko ho bang malaman, Tatay Cardo? Alam mo ba kung bakit mapanganib sa lugar na ito ng gubat-gubatan? Walang taong nakakakita sa akin ang nananatiling buhay. Kaya walang nakakaalam tungkol sa akin at ang tagong kuwebang ito. Anong ibig niyong sabihin? Mamamatay ang sinumang taong makakita sa inyo? Bakit ho ako? Bakit buhay pa ho ako? Buhay ka pa dahil gusto kitang tulungan. Lalo na ngayon, nalaman ko ang sitwasyon mo at ang inyong baryo. Ngayon hahayaan kitang mabuhay. Ngunit sa 3 kondisyon. Ano hong kondisyon? Una, huwag kang matatakot sa akin. Ikalawa, walang dapat makaalam ng tungkol sa akin liban sa iyo. At ang ikatlo, sa oras na ipaalam mo sa iba ang tungkol sa akin, papatayin kita 10 ng buo mong angkan sa karumal-dumal na paraan. At siya nga pala, isa akong gabunan. Gabunan? Hindi ho ba kayo nagbibiro? Mukha ba ako nagbibiro? O baka gusto mong ipakita ko sa iyong totoo kong anyo? Naku, huwag na ho. Kaya ho pala, purong puti ang inyong buhok at balbas. At kaya ho pala, ganyan ang kutis nyo. Pero, paano ako makakalabas dito? Kailangan ko na ho makauwi sa amin Tatay Cardo. Baka kung napaano na yung mga magulang ko. Ano nga palang pangalan mo, iho? Abdon ho. Abdon ho ang pangalan ko. Pwede ba akong sumama sa inyo, Abdon? Gusto ko lang malaman kung ano ang sakit ng mga magulang mo. Baka sakaling kaya kong pagalingin sila gamit ang aking taglay na kapangyarihan bilang isang gabunan. Pwede naman ho, Tatay Cardo. Pero baka mamatay ho sa takot sa inyo yung mga magulang ko Lalo kapag nalaman ho nilang isa kayong aswang na gabunan. Huwag ka mag-alala, Abdon. May kakayahan ako magpalit ng anyo. Isa rin sa paraan ko para maiwasan kong pumatay ng mga taong nakakakita sa akin. Papatayin ko lamang sila kung ang totoo kong anyo ang nakita nila. Kung hindi mo alam panata ko na sa sarili ang huwag mambiktima ng tao. Hindi lahat ng aswang na gabunan na katulad ko masama. May ilan pa rin naman sa amin na mabuti. Talaga ho ba? Pero natatakot pa rin ho ako sa inyo Tatay Cardo. Patutunayan ko sa iyo na mabuti akong gabunan. Mula ngayon ay magturingan tayong magkaibigan. Halika at magsagawa tayo ng sandugo bilang katibayan ng ating pagkakaibigan. Sa harap ni Abdon ay pasibad na kumuha si Tatay Cardo ng mangkok na gawa sa pinatuyong bao ng nyog at isang matalim na balaraw.
Inilapag ni Tatay Cardo ang mga ito sa ibabaw ng malapad na batong dating kinahihigaan ni Abdon. Ganun na lang ang pagkagulat ni Abdon sa nasaksihang sobrang bilis na pagkilos ni Tatay Cardo. Ganyan mo ba talagang isang gabunan kong kumilos, Tatay Cardo? Simbilis ng kidlat? Oo, iho. Kaya kung balak mo kong patayin, mahihirapan ka. Higit pa sa karaniwang aswang lamang ang isang gabunan. Marami pa akong espesyal na kakayahan. Ngunit, hindi ko pa maaaring sabihin sa iyo ngayon. Saka na kapag lumalim na ang ating pagkakaibigan. Tatay Cardo, o pwede ba ninyong ibahagi ang ilang parte ng inyong kapangyarihan sa isang tao? Oo, maaari. Pero ang bagay na yan hindi basta-basta. May mga kondisyon sa pagsasali ng kapangyarihan at mga kwalifikasyon na kailangang taglayin para ito'y maging matagumpay. Bakit? Gusto mo bang bahaginan kita ng aking mga kapangyarihan? Ha? Kung pwede lang ho sana eh. Sawa na ho kasi akong inaapi-api lang kaming mahihirap na mga taong nakakataas sa amin. Parang gusto kong iparamdam din sa kanila kung paano maging isang api-apihan eh. Tignan natin balang araw, iho. Malay mo, makita kong magiging kwalipikado kang salinan sa paglipas ng panahon. O siya, simulan na natin ng sandugo. Katunayan isa ito sa kumbagay panimulang anyaya sa posibleng pagsasalin sa hinaharap. Ibinuka ni Tatay Cardo ang kanan niyang palad at gamit ang matalim na balaraw ay mabilis siyang lumikha ng hiwa. Pakuyom niyang piniga ang nalikang sugat at pinatulo ang dugo sa mangkok ng baon ng niyog. Sumunod ay ganun din ang kanyang ginawa sa kanang palad ni Abdon. Pagkaraan ay ininom ni Tatay Cardo ang kalahati ng laman ng mangkok. Ang natirang kalahati naman ay ipinainom niya kay Abdon. Biglang nakikisay si Abdon matapos niyang mainom ang natitirang pinagsamang dugo sa mangkok. Mistula siyang parang kinukumbulsyon at ang mga matay halos tumirik. Tumagal ito ng mga ilang minuto hanggang sa humupat bumalik na ulit sa normal ang lagay ni Abdon. Anong nangyari sa katawan ko, Tatay Cardo? Halos mamatay ho ako sa pag-inom ko ng pinagalo nating dugo eh. At yung lasa, hindi ko maintindihan ang lasa. Ngayon may kaunting porsyento na ng aking dugo ang iyong dugo. Diyan na magsisimulang sukatin ng aking dugo kung karapat dapat kang salinan sa hinaharap. Saka parang nawala ang sakit ko, Tatay Abdon. Guminawa ho ang pakiramdam ko. Isa yan sa epekto ng pag-inom mo ng dugo ko. Pero hindi ibig sabihin hindi ka na makakasakit uli. Kaya lang medyo mas mabilis kang gumaling kaysa sa dati. Ang galing naman ho. Naku, salamat ho talaga ng marami, Tatay Cardo. At naging kaibigan ko ho kayo. Siya nga ho pala. Tara na ho sa amin. Paniguradong gutom na rin ho ang mga magulang ko. Ako lang ho ang inaasahan nila sa bahay eh. Hindi pa ho sila nagtatanghalian. At ganun na nga ang nangyari. Nagpalit ng anyo si Tatay Cardo bago siya sumama kay Abdon. Naging itim ang puting buhok at balbas. Umurong at umiksi rin ang mga ito. Pumusyaw rin ang kulay ng kanyang balat at medyo bumata ang kanyang itsura. Gamit ang anyay kapangyarihan ay simbilis ng kidlat silang naglaho ni Abdon at agad nakarating sa dampang bahay ni na Abdon sa malapit sa bukirin. Lumitaw sila sa bandang hindi mapapansin ng mga magulang ni Abdon. Ngunit isang hindi inaasahang tagpo ang nadatnan nila. Naroon sa loob ng dampa ni na Abdon ang ilang albularyo. May kung ano mga halamang gamot ang inilalapat nila sa may sakit na mga magulang ni Abdon.
Narito na naman ho pala yung mga pesteng albularyo, Tatay Cardo. Wala na akong tiwala sa kanila eh. Shh! Sandali, Abdon. Huwag ka muna maingay. Hindi muna nila tayo pwedeng makita. Pagganahin ko muna yung kapangyarihan kong hindi makita ng mga tao. Pati ikaw pansamantalang hindi rin muna nila makikita. Magmasid muna tayo at makinig. Nasaan na ba yung walang silbi niyong anak? Bakit niya kayo iniwan ng walang tumitingin sa inyo? Wala na nga kayong gamot Hindi pa pala kayo ipinaghanda ng pananghalian. Kung hindi pa kami dumating para maningil baka paglalamayan na kayo bukas. Ayan ha. Nilapatan namin kayo ng formula ng halamang gamot para sa sakit ninyo. Heto ba ang isang boteng pampahid ninyo sa tuwing sinusumpong kayo? 2, 3 na pala. At makakulangin. Hindi yan libre ha. Ililista kong utang na naman ninyo na babayaran nyo sa susunod na katapusan ng buwan. Kapag nagpatuloy na hindi kayo nakakabayad kada buwan, ay mapipilitan kaming ilitin ang bukid na sinasaka ng anak ninyo. Entiendes? Sa akin naman, gwapo naman at maganda ang katawan ng anak ninyo. Mukhang ducks pa. Pwede na sa akin na siya ang ibayad ninyo. Solve na ako kahit matikman ko lang siya ng minsan. At kapag talagang na-enjoy ko siya, promise, next time na need nyo ang serbisyo ko, libre na always. Maawa naman kayo sa amin. Alam niyo naman na kayo lang ang maaasahan namin. Wala kaming kakayahang magpadoktor sa bayan. Saka walang-wala rin kami. Saka huwag niyong sasalingin ang anak ko. Hindi ako makakapayag. Baka pwedeng saka na kami magbayad kapag nakabawi na kami at makaluwag-luwag. Ang tanong kailan pa kayo makakabawi? At talagang nangangarap pa kayong aasenso balang araw? Nako Imelda, sa panahon ngayon, ang mahirap ay lalong humihirap. Bakit mo? Kasi nandito kaming nakakaangat at tuntungan lang kayo ng mga paa namin. Ang sama naman ng tabas ng dila mo. Sa bagay, ano ba namang aasahang lalabas sa bulok na dila kundi puro kabulukan? Balang araw, yang dila mo rin na magpapahamak sa'yo. Abahoy! Islaw, lantang kalabaw! Kung makasagot kay parang may sapat ka pang lakas para labanan kami Baka isang tadyak ko lang sa'yo magpantay na ang mga paa mo. Ano, maghahamon ka? Tama na kayo. Sige na, gawin nyo na ang mga maibigan ninyo kung hindi kayo takot sa karma. At hinihiling ko na sana, huwag mabaliktad ang sitwasyon natin balang araw. Pero kahit mabaliktad, hindi ko pa rin gagawin ang tulad ng ginagawa nyo sa amin. Dahil may takot kami sa Diyos. Ay nako, Imelda, huwag mo nga mabanggit-banggit ang Diyos dito. Isaksak mo sa kokote mo na walang Diyos. Dahil kung meron, bakit ang sama na kalagay ninyo ngayon? Nasaan siya? Bakit hindi niya kayo tinutulungan na Ber? Tang mag-asawa talaga na ito. Ay naka, pigilan niyo ako at gustong-gusto ko na talagang ingod-god ng mga pagmamukha nila sa tae ng kalabaw. Sa puntong yon, hindi na nakapagpigil si Abdon. Tatangkay na sana niyang sugurin ng 3 albularyo nang mawala ng invisibility na pinaggana sa kanya ni Tatay Cardo. Ngunit mabilis si Tatay Cardo. Inunahan niya si Abdon. Sing bilis ng kidlat niyang dinala ang 3 albularyo sa isang bahagi ng gubat na maraming mababagsik na bubuyog. Sinalat niya ang pugad ng mga bubuyog at pasibad na iniwan ang mga albularyo roon. Ang kawawang 3 albularyo ay walang nagawa kundi magsisisigaw ng saklolo habang kumakaripas ng takbo. Dinumog sila ng galit na mga bubuyog. Ay Diyos ko, sana tayo? Bakit bigla tayo napadpad dito? Bakit ang daming bubuyog? Nanang ko pa! Ay naku, aray ko! Oh my gosh! Gadaming bees! Ang flashlight ko! I cannot! Oh! Ay,
Nako, may saingkanto yata ang pamilya nila Islaw. Tingnan nyo, bigla na lang tayong napadpad dito. Aray ko, lang yung bubuyog na mga ito Aray, nako magsitakbo na tayo. Samantala, pabalik sa dampa sina Abdon. Abdon anak, nariyan ka na pala. Mabutit dumating ka na. Ang mga pesteng albularyo, pumarito na naman sila habang wala ka. Sinamantala na naman nila kami anak. Kailangan na natin gumawa ng paraan anak. Kung kailangan natin gumamit ng dahas, siguro'y panahon na. Sumusobra na ang mga albularyong yon. Masama silang ehemplo sa iba. Kaya pati yung ibang albularyo gumagaya na rin sa kanila. Hayaan nyo inay, itay. Ako ang bahala sa mga yon. May isa po akong kaibigan makakatulong ko para may pagiganti ko kayo. Habang nagsasalita si Abdon, ay lumitaw muli si Tatay Cardo sa bandang likuran niya. Hindi yun napansin ni na Imelda at Islaw. Naramdaman ni Abdon ang presensya ni Tatay Cardo kaya napabaling siya rito. Heto na pala siya inay, tay, ang kaibigan ko. Siya po si Tatay Cardo. Tatay Cardo, sila po mga magulang ko, si Nanay Imelda at si Tatay Islaw. Magandang hapon. Kayo pala mga magulang ni Abdon. Kaluguran kong makilala kayo. Cardo, ikaw ba talaga yan? Kilala mo siya, Islaw? Islaw, kaya pala pamilyar sa akin ang amoy ng dugo ng iyong anak. Ikaw pala ang kanyang ama. Ikaw na pala yan. Dati no kayo magkakilala ni Itay, Tatay Cardo? Paano nangyari yun? Mahabang kwento anak. Imelda, kung isasalaysay namin sa inyo, baka magulat rin kayo. At huwag sana kayong mabibigla na si Cardo ay hindi normal na tao. Anong ibig mong sabihin, Islaw? Kung hindi siya normal na tao, ano siya? Huwag sana kayo matakot, inay. Ako rin po alam ko na kung ano talaga si Tatay Cardo. Sikreto lang po natin ito at tayo-tayo lang po makakaalam. Si Tatay Cardo po, inay, ay isang aswang. Aswang na gabunan. Ha? Diyos ko, siya na ba yung dati mong ikinukwento sa akin, Islaw? Totoo pala yun. Akala ko gawa-gawa mo lang. Paano kayo nagkakilala ng anak ko, Cardo? At saan ka ngayon nagtatago? Mabutit hindi ka natuksong lapangin si Abdon. Nakita ko siyang nakahandusay sa labas ng tagukong kuweba sa gilid ng bundok. Islaw, dinala ko siya sa kuweba ko. Totoong muntik ko na siyang pagbalakang biktimahin. Ngunit naamoy ko sa kanya ang amoy ng iyong dugo. Kaya bigla kong naalala ang panatang ipinanata ko sa harapan mo noon na hindi na ako ulit kailanman titikim ng laman at dugo ng tao bilang pasasalamat sa pagliligtas mo sa akin noon. At heto, siya palang anak mo. Tulad mo'y nagsagawa rin kami ng sandugo bilang katibayan ng aming pagkakaibigan. Natikman ko rin ang kanyang dugo, ngunit hindi nagising ang aking pagkagabunan sa dahilang sagrado ang sandugo. Ikinalulungkot ko palang ipaalam sa iyo, Cardo, na ang dugo mo sa akin ay nawala ang talab. At ang nakita kong dahilan ay dahil sa kung ano-anong halamang gamot ang ineksperimento sa amin ng mga albularyong yon. Huli na nang mapagtanto ko na kaya pala kay dali ko ng kapitan ng sakit. Idagdag pang tumanda na rin ako. Peste nga talagang may tuturing ang mga albularyo rito sa baryo ninyo, Islaw. Hindi dahil sa banta sila sa akin bilang isang aswang, kundi dahil sa hindi magandang paraan nila ng pag-i-eksperimento ng mga gamot sa mga tao. Buti na lang at nalaman ko. Mula ngayon si Abdon ang aasahan kong maaaring salina ng aking mga kakayahan bilang gabunan sa hinaharap. Poprotektahan ko siya laban sa mga mapagsamantalang mga albularyo rito sa inyong baryo. Tama ba ang narinig ko, Islaw? Si Abdon sasalinan ng mga kakayahan ni Cardo. Ibig sabihin magiging isa ring aswang na gabunan ng anak natin? Aba, hindi yata maganda yon.
Naiintindihan kita, Imelda, kung bakit ayaw mong masalinan ng dugong gabunan si Abdon. Ngunit nakipagsandugo na siya kay Cardo. Huwag ka mag-alala. Mabuting gabunan si Cardo at naisasalin din yon sa pamamagitan ng dugo. Isa pa hindi basta-basta ang pagsasaling magaganap. May mga kwalipikasyong kailangan pang makita ng dugo ni Cardo sa anak natin. Panahon na lang ang makapagsasabi kung karapat dapat siyang salinan o hindi. Ganun ba? Pero bakit kasi kailangan pa ang pagsasalin? Bakit nauubos na ba ang mga gabunan para kailanganin pang magsalin? At sa isang tao pa talaga? Doble kasi ang ilalakas ng naisali na kakayahan ng isang gabunan kung sa tao ito isasalin. Mahalaga ito lalo na kung kailangan talunin ng isang masamang gabunan. Isa pa, matanda na rin si Cardo na pares natin. Sayang ang kanyang kapangyarihan kung hindi ito may sasalin sa iba. Habang nag-uusap pa sina Tatay Cardo at ang kanyang mga magulang, walang ano-ano ay naulinigan ni Tatay Cardo gamit ang matalas niyang pandinig ang paparating na pulutong ng mga tao sa munting dampa ni na Abdon. Teka, naririnig kong may paparating na grupo ng mga tao at papunta na sila rito sa inyong dampa. Hindi nila ako pwedeng makita. Ngunit dito lang ako sa paligid. Humanda kayo. Naririnig ko ang tinig ng 3 albularyong nandito kanina. Sila ang nag-udyok sa mga tao na puntahan kayo. Teka, pakikinggan ko muna ang kanilang sinasabi. Nag-concentrate si Tatay Cardo para klarong marinig ang usapan, kahit malayo na hindi naman abot ng dinig ni na Abdon at ng kanyang mga magulang. May sa engkanto ang pamilyang yon, mga kababaryo. Dapat natin silang hulihin at ikulong bago pa sila makapambiktima ng ibang inosente. Tingnan niyo ang sinapit namin. Gusto ba ninyong maranasan ang sinapit namin? Tama, Kapitan. Pero ninyo yon, sa isang iglap, mula sa kanilang dampa, ay bigla na lang kaming napatpad sa gubat at sa tapat pa mismo ng pugat ng mga bababagsik na mga bubuyog. Sinong normal na mga tao makakagawa nun sa amin? May sakampo ng dilimang pamilyang yon ni na Islao. Kunwari pang may takot daw sa Diyos mga yon. Yung pala, mga kampo ng demonyo. Hulihin sila at pagbayarin sa nangyari sa precious kong Feslock. Ang mahal pa naman magpa-facial. Tapos, ang Feslock ko, binukbok lang ng mga bubuyog. O tara na mga kabarangay, magdala na rin kayo ng kahit na anong panlaban sa kanila kung sakaling mapalaban tayo. Maging alerto rin kayo. Matapos marinig ni Tatay Cardo ang mga usapan, ay binilinan na kagad niya sina Abdon ng mga dapat gawin bago pa man dumating ang pulutong ng mga tao. Mali ako na iniligtas ko pa ang 3 albularyong yung kanina. Dapat pala ikinulong ko na lang sila sa kuweba ko. Humanda kayo. Libasin na ninyo ang ilang mahalaga ninyong gamit na madadala ninyo. Pansamantalang sa kuweba ko muna kayo tumuloy. Delikado kayo kung haharapin pa ninyo sila. Malamang na walang makikinig sa inyo at ang 3 albularyong yun ang mas papanigan nila. Diyos ko po, paano kami ni Islao? Wala na kaming sapat na lakas para maglakad pa ng malayo. Oo nga pala. Nakalimutan ko kayong pagalingin pansamantala. Ngunit wala na tayong oras. Parating na sila. Sige na, magmadali na tayo. At sa di kalayuan ay naririnig na nga ni na Abdon, Islao at Dolores ang paparating ng mga tao. Tatay Cardo, anong nang gagawin natin? Hindi mo ba kami kayang i-teleport sa kuweba ninyo? Anong teleport? Yung dadalhin ko kayong lahat ng bensyanan? Hindi ko kaya yon. Ang mabuti pa, Abdon, ganito na lang. Relax lang kayo rito at ako na ang bahala. Singbilis ng kidlat na kumilos si Tatay Cardo na ang direksyon ay papunta sa paparating ng mga tao. Ang ginawa ni Tatay Cardo'y iniligaw niya ng landas ang pulutong ng mga tao. Ginaya niya ang kakayahan ng isang tikbalang. Teka, mga kababaryo, hindi ba ninyo napapansin ang napapansin ko? Kanina pa tayo naglalakad papunta kina Kaislaw. Kanina'y malapit na tayo, hindi ba? Oo nga, Kapitan. Bakit pala nandito pa rin tayo?
Ba't dumaan na tayo rito kanina? Oo nga no. Parang nagpapabalik-balik na lang tayo, Kapitan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano ba yan? Hindi kayo natitikbalang na tayo? Papahapon na rin kasi. Lagpas na ng 3:00. Diyos mio. Mga kababaryo, malamang natikbalang silang tatlo kanina. Mukhang wala kinalaman sila Kaislaw sa nangyari sa kanila. Mukhang isang tikbalang ang nasagi nila kaya pinaglalaroan tayo ngayon. Maaari nga. Tandaan nyo, malapit sa gubat-gubatan ng lugar natin kaya posibleng may mga tikbalang na naninirahan sa mga puno rito. Ugaliin nyo kasing magtabi-tabi para hindi kayo makasagi. Hindi na ho tayo tutuloy, Kapitan. Kawawa naman ang sinapit namin kung hindi mabibigyan ng hustisya. Pero base sa nararanasan natin ngayon, maliwanag na walang kinalaman dito ang pamilya ni Kaislaw. Hindi sila may sa engkanto. Kayo mismo ang nakasagi sa tikbala kaya pinaglaruan kayo. Kami rin ba kailangan madamay sa bagay na kayo lang din naman ang dahilan? Kaya hindi na tayo tutuloy. Mga kababaryo, tara na! Pagsimbalik na tayo! Nagsialisan na nga ang mga tao na ikinutuwa ni Tatay Cardo na nagmamasid na nakakubli sa isang malapad na puno ng sampalok. Binalikan nila sina Abdon. Ligtas na kayo, Abdon. Walang pag-uubog na magaganap. Iniligaw ko sila at inakala nilang pinaglalaroan lang sila ng tikbalang. Simula ngayon ay mag-iingat kayo sa bawat kilos ninyo para hindi na kayo pagdudahan ng mga tao. Ako ba mag-iingat din nang hindi kayo mapahamak ng dahil sa akin? Salamat naman kung ganon. Kung bakit ba naman kasi pagkasasama ng ugali ng mga albularyong yon? Kung may kapangyarihan lang ako, parurusahan ko talaga sila. Sa totoo lang ayaw ko nang makita pa sila kahit na kailan. Para kasing matutuyo ang dugo ko sa tuwing paparito sila. Ako man, Imelda, ayaw ko na talaga silang makita pa. Kumukulo talaga ang dugo ko sa tuwing nariyan sila Katakot-takot na pagpipigil ang ginagawa ko pagkat baka lalo pang ikasama ng puso kong humihina na rin. Wala namang imik si Tatay Cardo matapos marinig ang mga hinaing ni Islaw at Imelda. Maging si Abdon ay wala ring imik. Inoobserbahan kasi nila ang reaksyon ni Tatay Cardo at binabasa niya kung ano ang maaring nasa isip nito. Pinagaling pansamantala ni Tatay Cardo ang mga karamdaman ni Islaw at Imelda gamit ang kakayahan niyang magpagaling. Makaraan ay kinausap niya si Abdon tungkol sa mga nalalaman niya sa mga halamang gamot na sariling sikap niyang natutunan. Nang lumatag na ang dilim, ay nagpaalam na si Tatay Cardo kina Abdon. Ngunit hindi sa kuweba niya tumuloy si Tatay Cardo. Sa halip ay pumaroon siya sa kaloob-looban ng baryo habang nagpapalit ng anyo tungo sa pagiging isang nakakatakot na gabunan. Humanda kayo mga albularyo. Kayo na nagpapahirap sa mga kaibigan ko. Ipapalasap ko sa inyo ang sarili niyong kasamaan. Unang pinuntahan ni Tatay Cardo ang lalaking albularyo. Nakita niya itong nakikipag-inuman sa isang kubo kasama ang ilang kalalakihan. Nag-isip si Tatay Cardo ng paraan kung papaano niya masusunggaban ang albularyo. Nagpalit-anyo siya at naging kamukha niya ang asawa ng albularyo na kanina lang ay naglapag ng kanilang mapupulutan. Sa wakas ay tila tinawag ng kalikasan ng lalaking albularyo. Humiwalay ito sa mga kasama para saan umihi saglit malapit sa isang puno kung saan nagkukubli si Tatay Cardo. Lelang, anong ginagawa mo riyan? Inakit ni Tatay Cardo na anyong si Lelang ang lalaking albularyo. Halika, Bong. Parang gusto kong subukan mag-ano tayo doon sa may taniman. Mukhang masarap yun At sumunod naman ang walang kamalay-malay na albularyong si Bong. Ngunit doon nasing bilis ng kidlat na tinangay ni Tatay Cardo ang albularyo habang mahigpit niyang binusalan ang bibig nito gamit ang malapad niyang palad.
Dinala niya ito sa kaniyang kuweba at doon walang awa at galit na galit niyang pinagluray-luray ang katawan nito. Ang sumunod na hinanap at pinuntahan ni Tatay Cardo ay ang babaeng albularyo na may matabil at matalas na dila. Hindi nalalayo ang bahay nito sa lalaking albularyo. Kasalukuyang itong naglalaba kahit gabi gamit ang washing machine. Nandun siya sa labas sa gilid ng kanilang bahay kung saan din naroroon ang kanilang poso. Saktong mag-isa lang ito roon. Ay nako naman, walang yung pamilyang yon. Ang hirap pala maglaba na maraming sugat gawa ng tusok ng lintik ng mga boboyog. Matalsikan lang ng bula pagkahapdi-hapdi na. Pwes, bukas na bukas din ay gagantihan ko sila. Maghahanda ako mamaya ng langis na pampahid na nakakasunog ng balat. Humanda ka, Islaw. Humanda ka, Imelda. Humanda ka... Ngunit hindi na naituloy ng babaeng albularyo ang pangalan ni Abdon nang tangin siya ni Tatay Cardo at dinala rin sa kanyang kuweba. Nakita ng babae ang gutay-gutay at dugo ang katawan ng lalaking albularyo nang bitawan siya ni Tatay Cardo. Nang makita rin ito ang nakakatakot na anyong gabunan ni Tatay Cardo, ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang tili nito. Aswang! Aswang! Tulong! May aswang! Dahil sa nakaririnding ingay nito'y hindi na nakatiis si Tatay Cardo. Mabilis niyang sinunggaban ng babae sa leeg. Iniangat sa ere at walang sabi-sabing dinukot niya ang dila nito mula sa nakanganga nitong maluwag ng bibig sa malakas na binaltak. Kasamang lumabas sa bibig ng babae ang mga bituka nito kasunod ang pagbulwak na masaganang dugo. Hindi pa nakontento si Tatay Cardo. Malakas pa niyang ibinalibag ang wala ng buhay na katawan ng babae. Tumama ito sa parting batong haligi ng kuweba at nagkalasog-lasog. Nama si kaibigang Islaw. Ang dila rin ng babaeng ito ang magpapahamak sa kanya. Ngayon wala nang matalim na dilang manghahamak sa mga kaibigan ko. At ang huling hinanap ni Tatay Cardo ay ang bading na albularyo. Katulad ng lalaking albularyo, bandang una ay nakita niya rin ito na nakikipag-inuman. Ngunit mga bagets ang kainuman nito at kaharutan. Nang umihipan samantala ang isang gwapong bagets, ay ginamitan ito ni Tatay Cardo ng pampawala ng malay tao, sa kanya kinopya ang itsura nito. Hindi naman nahirapan si Tatay Cardo dahil sinundan pala ng bading na albularyo ang umihing gwapong bagets na balak sanang pagsamantalahan. Wala itong kamalay-malay na aswang na pala ang kanyang kaharap. Mabilis ulit na tinangay ni Tatay Cardo ang bading na albularyo at dinala muli sa kanyang kuweba. Hoy, saan mo ko dinala? Bakit ang dilim? Aba, mukhang game ka ha? Ngunit pagkaharap ng bading na albularyo sa inaakala niyang bagets ay nanlaki at namilog ang mga mata nito. Oh my gosh! Isweng! Saklaw-law! Isweng ha! Tulungan me! Tulungan me! Ngunit sa minalas-malas ay walang sino mang makakarinig sa malakas na tili ng bading na albularyo. Liblib ang lugar ng kuweba. Idagdag pang medyo kulob ito. Ang kaawa-awang bading ay walang tigil na pinaggutay-gutay ni Tatay Cardo ang katawan gamit ang kanyang matatalas na mga kuko. Nagkalat at umago sa sahig ng kuweba ang mga pira-pirasong laman at masaganang dugo. Nang sumunod na araw ay nabalita sa buong baryo ang pagkawala ng 5 katao. Kasama na nga roon ang 3 albularyong brutal na pinaslang ni Tatay Cardo. Nagdagdag pa siya ng 2 masamaring mga albularyo para hindi magduda ang mga tao at ibaling ang sisi sa pamilya ni Abdon. 5 araw pa ang lumipas at patuloy pa rin hinahanap ang mga nawawalang albularyo. At dito na nagsimulang mabahala ang pamilya ni Abdon. Islaw, hanggang ngayon pala ay hindi pa rin nahahanap yung 3 albularyong kinaiinisan natin. Alam mo bang nagsisimula na tayong pagdudahan ng mga kababaryo natin?
Baka raw may kinalaman tayo sa pagkawala ng mga albularyo. Bakit naman tayo mababahala kung wala naman tayong ginagawa? Kung ano man ang nangyari sa kanila, ay karma na nila yon dahil sa kasamaan nila. Ang totoo, Islaw, ang anak natin si Abdon ang pinaghihinalaan nila. Saka, teka pala Islaw, hindi kaya may kinalaman dito ang kaibigan ninyo ng anak mo? Yung gabunan ba yon? Lihim na nakikinig si Abdon sa usapan ng kanyang mga magulang. Nang maisingit ng kanyang ina ang tungkol kay Tatay Cardo, ay dali-dali siyang lumabas ng kanilang bahay para puntahan si Tatay Cardo. Lingid sa kaalaman ni Abdon ay may isa palang binatang patagong nagmamanman sa kanya. Maingat itong sumunod sa walang kamalay-malay na si Abdon hanggang sa makarating siya sa tagong kuweba ni Tatay Cardo. Nagtago ang binata sa mga palumpo ng mga halaman nang pumasok si Abdon sa isang lihim na lagusan sa gilid ng paanan ng bundok. Samantala, sa loob ng kuweba, Oh, Abdon, bakit napasugod ka sa kuweba ko? Meron bang hindi magandang nangyari sa mga magulang mo? may kinalaman ka ba, Tatay Cardo, sa pagkawala ng mga albularyo sa baryo namin? Ano ang ginawa mo sa kanila? Oo, Abdon. Pinatay ko sila bilang ganti sa kanilang kasamaan. Ipinakita ni Tatay Cardo kay Abdon ang mga bakas ng dugo sa sahig ng kuweba. Makikita rin ang ilang buto ng tao at naroon din ang 5 bungo ng kanyang mga biktima. Nang mamasdan ng mga ito ni Abdon, ay halos masuka siya at panginigan ng mga kalamnan sa labis na pagkasindak. Hindi ako likas na masamang gabunan, Abdon. Ngunit masakit sa akin na nakikitang naghihirap ang kalooban ng aking mga kaibigan nang dahil sa kasamaan ng mga albularyong yan. Nang marinig ko ang mga hinaing ng mga magulang mo nang dahil sa kanila'y nalipos ako ng matinding galit, kaya nagawa ko silang pagbayarin sa kanilang masasamang ginagawa. Naiintindihan naman ho kita, Tatay Cardo. Pero may hindi magandang konsekwensya ang inyong ginawa eh. Alam niyo ho bang ako ang pinaghihinalaan ng mga tao sa amin na may kinalaman sa pagkawala ng 5 albularyo? Mainito ako ngayon sa kanilang mapagmasid na mga mata. Sa sinabi ni Abdon ay hindi nakaimik si Tatay Cardo. Bigla siyang malalim na napaisip. Kapag kuwan ay naningkit ang kanyang mga mata. Kaya pala ay may kung anong nasasagap ang matalas niyang pandama sa labas ng kuweba. Sandali lang. Mag-isa ka lang bang pumarito sa kuweba ko, Abdon? Oo. Wala akong kasama at maingat ho akong pumarito. Iniwan ko sila inay at tatay sa bahay. Bakit ho ba? Nararamdaman kong may isang taong sumunod sa iyo at naghihintay siya sa labas. Hindi maganda ang nararamdaman ko sa isang ito. Nararamdaman ko ang puwersang salungat sa taglay kong kapangyarihan bilang isang gabunan. Isang antingero ang isang yon. Ho? Isang antingero? Naku, Tatay Abdon, baka iniisip niyong nagtawag ako ng antingero ha? Hindi ko magagawa yun, Tatay Abdon. Oo, alam ko, iho. Hindi ka talaga maaaring magtawag ng antingero dahil ikaw ay meron na rin kaunting porsyento ng dugong gabunan at sa puntong ito ay kalat na yon sa iyong katawan. Alam kong nararamdaman mo na rin ang antingero sa labas. Ngunit hindi mo lang napapansin na tumatalas na ang iyong mga pandama. Sa sinabi ni Tatay Cardo ay sinubukang pakiramdaman din ni Abdon ang kanyang mga pandama. Nang gilalas pa siya nang matukoy niya ang antingerong nagkukubli sa may labas ng kuweba. Totoo ngang matalas na rin pala ang kanyang mga pandama. Totoo nga, Tatay Cardo, matalas na nga ho pala ang aking mga pandama. Ibig sabihin ho ba nito na isalin na rin ho sa akin ang inyong mga kapangyarihan? Nakapagtataka, iho. Sa iyo'y napakaigsi lang ng panahon na kailangan at kwalipikado ka na kagad para sa pagsasalin. Nararamdaman kong panahon na nga para isalin ko sa iyo ang kalahati ng aking mga kapangyarihan.
Isa pa'y mukhang hinihingi na rin ang panahon at pagkakataon. Agad ay isinagawa ni Tatay Cardo ang ritual ng pagsasalin sa harap ni Abdon. Mariing pumikit si Tatay Cardo at matamang nag-concentrate. Maya-maya pa'y biglang nanginig ang buo niyang katawan. Ang anyo niya ay nagpabalik-balik ng palit sa anyong tao at anyong gabunan, na parabang naglalaban ang kanyang dalawang katauhan. Mga ilang minuto rin itong naganap at nang huminto'y biglang may isinuka si Tatay Cardo na sinalo niya ng kanyang palad. Isang makintab na itim na bato na parang kalahating biluhada ang hugis. Labis na hiningal si Tatay Cardo sa isinagawa niyang proseso. Kunin mo itong batong ito, iho. Bakas ang pagkamanghasa mukhang tumalima si Abdon sa utos ni Tatay Cardo. Naroroon din ang kinang ng kanyang mga mata at pananabik sapagkat yun ang pinakahihintay niya. Ang masalinan ng mga nakamamanghang kapangyarihan ni Tatay Cardo. Lunukin mo na kagad, iho, bago pa man yan kusang bumalik sa akin. Malakas pa ang balanin niyan sa kalahating bahagi nito na nasa akin pa. Ang kalahating bahagi nito ay hindi ko pa maaaring ibigay sa iyo sa ilang kadahilanan. Isa pa'y kailangan mo munang gamayin ang pagdadala ng batong yan sa iyong katawan. Hindi biro-biro ang pagdaraanan mo dahil dyan. Dahil sa kasabikan ay nilunok nga kagad ni Abdon ang nasabing itim na bato. Ngunit bigla siyang parang nasamid nang marinig ang mga huling tinura ni Tatay Cardo. Hindi niya naisip kagad yon. Ano ho, Tatay Cardo? Ibig niyong sabihin may matindi pa akong pagdaraanan dahil sa batong nilunok ko? Sabihin nga ninyo sa... Hindi na ituloy ni Abdon ang gusto pa sana niyang sabihin nang walang ano-ano'y nanginig din ng buo niyang katawan ng ubod ng tindi na pares ng nangyari kanina kay Tatay Cardo. Unti-unti ring nagkulay abo ang kanyang buhok at bahagyang umitim ang kanyang kutis. Malakas na napapaungol si Abdon dahil sa hindi niya maipaliwanag na nararamdaman sa kanyang katawan. Halos maglabasan din ang kanyang mga ugat sa katawan at nagmistula siyang parang kinukuryente ng mataas ang boltahe. May isang oras ang itinagal ng kakaibang nangyayari kay Abdon. Matapos nga ito'y humandusay na lamang siyang bigla nang wala ng malay. Alalay namang sinapo ni Tatay Cardo ang lupaypay na katawan ni Abdon, kung kaya hindi bumagsak sa mabatong sahig ng kuweba. Nang muling bumalik ang malay ni Abdon, ay matinding pagsusuka naman ang kanyang dinanas. Halos isuka niya ang lahat ng laman ng kanyang sikmura. Isang buwan mo yang daranasin, Abdon. Ibig sabihin ay kailangan mo munang malayo sa mga tao sa loob ng isang buwan. Dito ka muna sa aking kuweba. Kasunod niya ay magsisimula ng hanapin ang iyong katawan ng sariwang dugo at laman. Ngunit hindi ka maaaring mambiktima ng tao. Sa halip ay mga hayop lang ang maaari mong biktimahin. Tutulungan kita sa bagay na yan ng pagdidisiplina sa sarili. Tulad ng dati kong ginawa nung manata ako sa iyong ama na hindi na ako mambibiktima ng mga tao. Pero paano sila inay at itay? Ako na ang bahala sa kanila, Abdon. Sa ngayon ay ihanda mo muna ang iyong sarili sa pamumuhay na tulad ng isang ermitanyo sa loob ng isang buwan. Habang nagsasalita pa si Tatay Cardo, ay naramdaman na naman niya ang pagkilos ng antingerong nasa labas ng kuweba. Ngayon nararamdaman niyang natuntunan nito ang sikretong lagusan papasok ng kuweba. Si Abdon man ay gayon din. Nararamdaman din niya ang antingerong yon. Pero may isang bagay siyang natuklasan na ikinababahala niya. Pamilyar sa kanya ang amoy ng antingerong yon. Dito ka muna, Abdon. Nakapasok na ang pangahas na antingero dito sa kuweba. Kailangan natin maging alerto pagkat ang mga antingero ay may taglay na mga pangontra sa mga aswang na tulad ko. At tulad mo na rin. Pero sandali ho, Tatay Cardo. Parang pamilyar ho kasi sa akin ang amoy ng sino mang yun na nakapasok sa kuweba. Palagi ko kilala ko siya.
Sigurado ka ba, iho? Kung gano'n ikaw muna ang kailangan niyang makaharap. Magmamasid muna ako't hindi mo na magpapakita. Ngunit kapag nakikita kong nanganganib ka, ay saka ko aatake. At ikaw naman tumakas palabas ng kuweba. Sige na. Ganun nga ang nangyari. Si Abdon ang humarap sa antingerong ingat na pumasok sa looban ng kuweba. Kahit madilim-dilim ang paligid, ay malinaw namang nakikita ni Abdon ang lalaking antingero dahil nga sa tumalas ang kanyang mga pandama. Agad niya itong nakilala. Ang kababata't matalik niyang kaibigan ay nagbalik na pala sa kanilang baryo. Dahil sa bugso ng kagalakan ay tinangka ni Abdon na masayang salubungin ng matalik na kaibigan. Deo, tama! Ikaw nga, Deo! Nakabalik ka na pala sa baryo natin! Ngunit biglang natigilan sa paglapit si Abdon nang maramdaman niyang may nakakapasong bagay na unti-unting sumusuot sa kanyang katawan. Napatras siya ng dahil dito. Kaya pala'y kumukulo ang langis na daladala ng antingerong si Deo. Dahil din dito'y umasta ito para depensa ng sarili kahit na bahagyang nagtataka. Abdon, ikaw ba yan? Ako nga, Deo. Ang matalik mong kaibigan at kababata. Pero, paano? Paanong naging isa kang aswang? Bakit gumagana sa iyo yung mga pangontra ko? At saka, ano ginagawa mo sa kuwebang to? Mahabang kwento, Deo. Bago pa lang ako nagiging aswang na gabunan. Gusto ko kasing bigyan ng leksyon ng mga mapagsamantala at masasamang mga albularyo sa baryo natin. Kaya pinili kong maging aswang. Ngunit huwag mo na sanang isiping isa ako masamang aswang, Deo. Kilala mo ko simula pagkabata natin. Teka Abdon. Totoo bang may kinalaman ka sa pagkawala ng ilang mga albularyo sa atin? Saka, paano ka naging gabunan na ikaw lang? May kasama ka bang iba pang mga gabunan sa kuwebang ito? Dito na lumantad si Tatay Cardo kay Deo. Ako ang kasama niya, iho. Kaibigan ko si Abdon. Nakipagsandugo siya sa akin at ininom namin ng pinaghalo naming mga dugo. Kaya nahaluan na ng dugong gabunan si Abdon. Pagkakita kay Tatay Cardo, ay alertong hinawakan ni Deo ang hawak niyang mutya na panlaban sa malalakas na uri ng aswang na tulad ng mga gabunan. Iniakma niya ito sa direksyon ni Tatay Cardo na bahagya ring napaatras. Sa puntong ito, humarang naman si Abdon para protektahan si Tatay Cardo. Sandali, Deo. Huwag ka munang gumawa ng aksyon. Hindi masamang gabunan si Tatay Cardo. Ang totoo'y kaibigan din siya ng tatay ko noong paman, nung dating nasa Visayas siya. Namuhay si Tatay Cardo bilang isang ermitanyo sa tagong kuwebang to at umiwas sa mga tao. Hindi siya nambibiktima ng mga tao dahil may panata siya kay Itay na hindi na siya kailanman mambibiktima ng mga tao. Tanging mga hayop na lamang ang binibiktima niya. Siya bang may kinalaman sa pagkawala ng mga albularyo sa baryo natin? Oo, iho. Ako ang dahilan ng kanilang pagkawala. Pinatay ko sila, ngunit hindi ko sila kinain. Kaya ko lamang nagawa yun ay para bigyang hustisya ang masasamang ginagawa nila sa inyong mahihirap na mga kababaryo. Tulad na lamang ng pamilya ni na Abdon. Hindi ko masikmura ang kanilang kasamaan at pananamantala. At bilang halimbawa na rin sa ibang mga albularyo para hindi sila pamarisan. Ang totoo niyan, iho, hindi ko pa malalaman ang masaklap palang dinaranas ng mga kababaryo ninyo sa kanilang mga kamay kung hindi pa napadpad rito si Abdon malapit sa kuweba ko. Ganun ho ba? Pero alam mo ba ninyong may nauna pa sa aking sumunod kay Abdon at nagmamanman sa kanya? Isa ho yung albularyo. Bumalik na ho yun sa baryo at malamang ibinalita na sa mga kababaryo namin ang tungkol sa lihim na kuwebang ito na pinasukan ni Abdon. Sa kanilang narinig ay makahulugang nagkatinginan sina Abdon at Tatay Cardo. Si Deo na may nagpatuloy pa sa pagsasalita. Alam niyo rin po ba na nagtatawag sila ng mga antingero para tumulong sa paghahanap sa inaakala nilang nawawalang mga kaalbularyo nila? At isa na nga ako ron. Mabuti na lang at sinundan ko ang albularyong bumuntot kay Abdon. Kung hindi hindi ko pa malalaman ang punot dulo ng lahat. Tatay Cardo, ano nang gagawin natin? Malamang paparito sila sa kuweba at uumugin tayo.
Makukulong tayo at masusukol sa kuwebang ito. Makakaya ho ba natin ang pinagsanib na puwersa ng mga albularyo at mga antingero? Hindi biro-biro mga antingerong kinalap nila, Abdon. Mahirapan kayong kalabanin sila. Tatay Cardo, ano ang plano natin? Matamang nag-isip si Tatay Cardo. Nagpalipat-lipat ang matiim niyang mga titig kina Abdon at Deo. Kay Deo mas nagtagal ang kanyang titig na parabang tinatansya niya ito. Hindi mapagamay ang pagiging isang gabunan, Abdon. Kung mas napaagasaan ang pagkakagamay mo rito ay makakaya natin silang labanan. Hindi pa tuluyang nagigising ang dugong gabunan sa sistema mo. Ngayon ay kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng tulong nitong kaibigan mo. Oh, ako? Pero paano ko kayo matutulungan? Ang kakayahan ko ay kontra sa inyong kapangyarihan bilang isang aswang. Tama ka, iho. Pero hindi mo ba alam na may kapangyarihan din ng isang gabunan tulad ko na kumopya ng ibang mga kapangyarihan at kakayahan? Yun ang natitirang nasa akin na hindi ko pa naisasalin kay Abdon. Ibig niyo bang sabihin balak niyong kopyahin ang kapangyarihan ni Deo bilang isang antingero, Tatay Cardo? Oo, Abdon. Tama ang iyong iniisip. Madali lang ang proseso kung papayag si Deo. Gagamitin natin ang makukopya nating kapangyarihan mula sa kanya na pangontra rin mismo sa mga antigero. Wala akong problema sa akin, Tatay Cardo, kung gusto niyong kopyahin ang mga kapangyarihan ko bilang antingero. Tapat ako sa kaibigan kong ito, simula pa man nung bata pa kami. Alam ko rin nung mapagkakatiwalaan ko rin kayo kung paanong nagtiwala sa inyo si Abdon. Salamat, Deo. Salamat talaga ng marami, kaibigan ko. May isang bagay lang akong inaalala, Tatay Cardo. Ngunit ang sasabihin pa sana ni Cardo ay mabilis na pinutol ni Tatay Cardo. Hindi na yun mahalaga, iho. Wala na tayong sapat na panahon para isipin pa yon. Nararamdaman ko nang kumikilos na sila patungo rito. Kailangan na nating magmadali. Wala namang nagawa si Deo kundi ang mapailing na lang sa gustong mangyari ni Tatay Cardo. Palhim niyang pinaglipat-lipat ang matamang mga titig sa matandang ermitanyo at sa kanyang kaibigang si Abdon. Nakadama siya ng kaunting awa sa kaibigang halata sa mga mata na may malalim ding iniisip. Isinagawa na nga ni Tatay Cardo ang pangungopya sa mga kapangyarihang pang-antingero ni Deo. Katakot-takot ang panginginig ng mga kalamnan ni Tatay Cardo at hindi mailarawang matinding pag-ungol ng paghihirap ang nasaksihan sa kanya ni Deo at Abdon. Halos umusok din ang buong katawan ni Tatay Cardo, kasabay ng tila nagre-rebelding pagpapalit anyo niya tungo sa pagiging isang gabunan. Nagtikwasan ang kanyang mga mahahabang puting buhok. Bahagya rin siyang umangat sa ere at pagkadakay mabilis na umikot na parang trumpo. Kasunod nito'y may mga tila maliliit na kidlat na nagbuhat sa umiikot na si Tatay Cardo. Natapos ang proseso nang huminto ang pag-ikot ni Tatay Cardo sa ere. Lupaypay na bumagsak siya sa sahig at unti-unting bumalik sa anyo niyang tao. Nang bumalik ang malay tao niya'y bigla siyang nagsuka ng dugo kasama ang isang makintab na kulay puting bato na umuusok pa. Ang hugis nito ay kapares ng itim na batong ibinigay dati ni Tatay Cardo kay Abdon. Malamang ay yun ang kalahating bahagi ng bato na nakay Abdon. Abdon, kunin mo ang puting bato at itago mo. Magsisilbing proteksyon mo yan laban sa mga antigero, pati na sa mga albularyo. Pero bakit kulay puti ho ito? Naging puti dahil sa kapangyarihang pang-antingero. Mahigpit kong ibibilin sa iyo na hindi mo muna pwedeng lunukin yan hanggat hindi mo pa nagagamay ng lubusan ng pagiging isang gabunan. Sa ngayon proteksyon mo muna yan laban sa mga antigero at albularyo na mangangahas na saktan ka. Magsisilbi mo ring pananggalang yan para hindi nila maramdaman na isa kang gabunan. Pero paano ho kayo, Tatay Cardo? Wala na akong natirang bato sa inyo. Hindi ko matatanggap to. At balak sanang ibalik ni Abdon ang puting bato kay Tatay Cardo, ngunit pinigilan siya ng huli.
Nasa akin pa ang aking bato, Abdon. Ang nasa iyo'y kopya lamang, pero singlakas at katulad lang din ang nasa akin. Kaya huwag mo kong alalahanin. Sigurado ho ba kayo, Tatay Cardo? Paano kung... Naudlot ang pagsasalita ni Abdon nang marinig nila ang kumusyon sa labas ng kuweba. Nariyan na sila, Abdon. Mukhang buong baryo na yata ang pumarito at hindi lang ang mga antingero at mga albularyo. Anong gagawin natin? Paano tayo makakalabas ng kuwebang ito? Tatay Cardo, anong gagawin natin? Sa may bukanan ng kuweba ay maririnig ang usapan ng ilang antingero at albularyo at ilang mga taga-baryo. Sandali mga kababaryo, hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok. Hindi pa natin sigurado kung ano talaga ang Abdon na yon. Hindi ko mawari ang nadedetekta ng aking mutya. Parang may kung anong humaharang na kakaibang puwersa. Anong puwersa? Baka naman peke ang taglay mong mutya. Sayang lang ang ibinayad namin sa inyo kung ganon. Anong peke? Peke ang mga mutya namin? Sa totoo lang ay may kakaibang puwersa talagang nanggagaling sa loob. Ngayon ko lang naengkwentro ang ganitong puwersa. Mahirap ipaliwanag. Mga kapwa kontingero, ganun din bang nararamdaman nyo sa puwersang nagbubuot sa loob? Tama ka, kapatid. Sa kapakaramdam ko rin hindi talaga tayo makakapasok ng mga antingero. Parang patulak ang puwersa mula sa loob eh. Kayo mga albularyo, baka kayo ang pwedeng makapasok. Anak ng, kami ba talaga ang pauunahin ninyo? Wag pala kayong mga antingero kayo eh. Mukhang nagsasabi naman sila ng totoo. Kilala ko sila ng mga mahusay talagang mga antingero. Kaya nga sila ang tinawag ko eh. O siya, ako na lang ang magpapatiyuna sa loob. Marami naman tayong dalang makabuhay at mga langis na pangontra ng mga aswang at mga antingero, tama? Sige na, tayo na nga mauna. Total, hindi rin naman kumukulo ang mga langis natin eh. Tara nang hanapin ang damuhong Abdon na yon. Malaman ko lang na may kinalaman talaga siya sa pagkawala ni Nabong at ng iba pa nating mga kaalbularyo mananugot siya sa akin. Nagpatiunang ang pumasok ang dalawang albularyo na hawak-hawak ng mahigpit ang mga dala nilang nakabotelyang mga pangontrang langis at hinugis na pulseras na mga baging na makabuhay. Nagsindi rin sila ng sulo na pang-ilaw sa madilim-dilim na looban ng kuweba. Abdon! Abdon! Alam namin nariyan ka sa loob! Nakita ka ng isa namin kasama na pumasok dito! Harapin mo kami at magpaliwanag ka! Malaman ko lang na ikaw ang nasa likod ng pagkawala ni na Paring Bong! Mananagot ka sa akin! Sige, huwag kang lumabas dyan! Tingnan natin kung hindi ka matusta kapag sinunog namin ang kuwebang ito! Shh! Huwag ka maingay! Nakikita mo ba nakikita ko? May dalawang taong papalabas ng kuweba! Sa wakas, lumabas din ang Abdon na yan! Mga kasama! Kumanda na kayong huliin si Abdon! Pero teka, isa sa mga antingero inarkilan natin ang kasama ni Abdon. Tama, si Deo nga kasama niya. Nauna na pala tayo ni Deo. Malamang siya ang dahilan sa pwersang nararamdaman kanina ng ibang antingero. Mga kasama, huliin na ninyo si Abdon! Siguraduhin ninyong matalian siya ng maigpit! Nang tatangkay na sanang sunggaban ng mga tao si Abdon, ay humarang si Deo. Sandali mga kababaryo! Wala ba kayo napapansin sa mga pangontra ninyo at mga mutya ninyo? Hindi aswang o kung ano man ang kaibigan ko. Kung aswang siya o engkanto o lamang lupa, di sana'y nadetektan na ito ng mga taglay niyong pangontra at mutya. Isa pa nakausap ko na siya. Wala siyang kinalaman sa pagkawala ng ilang kababaryo natin mga albularyo. Sino kung gano'n na may kagagawa ng pagkawala ni na Paring Bong? Siguro'y sina Islaw at Imelda, no? Mga kababaryo, ulihin nyo tigapo sina Imelda at Islaw! Naroon din pala sa pulutong ang mga magulang ni Abdon. Mabilis silang sinunggaban ng mga tao. Bumuo ng bilog ang mga taga-baryo at pinagtulakan sa gitna sina Islaw at Imelda na halos mangudngod sa maalikabok na lupa. Mga wala kayong awa! Wala kami kinalaman sa pagkawala ni Nabong at iba pang mga albularyo. Sa tanda naming ito na halos uugod-ugod na,
Sa palagay nyo magagawa pa namin ang bagay na ibinibintang nyo sa amin? Oo, galit kami sa mga nawawalang albularyo na yan dahil sa pagsasamantalan nila sa kahirapan namin. Pero kahit kailan, hindi namin inisip na pagtangkaan sila ng masama. Huwag na kayong magkaila pa mga tanda. Sa inyo lang naman nagsimula ang mga kababalagang nangyari sa kanila nang putaktayin sila ng mga bubuyog. At nung minsang uumugin sana namin kayo, pero para kaming natikba lang. Pagkatapos noon bigla na lang silang nangawala ng sabay-sabay. Kaya hindi nyo kami masisisi na ang pamilya ninyo ang pagsuspecha namin. Malas kayo sa aming baryo! Tama! Tama! Malas nga ang pamilya niyo sa ating baryo! Kaya dapat na silang mabura sa ating baryo ng matahimik na tayo! Dalhin nyo rito si Abdon at sunugin sila ng buhay! Galit na sumunod naman ng mga tao. Pinagtulungan nilang gapusin ang nagpupumiglas na sina Abdon, Islaw at Imelda. Si Deo naman ay walang magawa para ipagtanggol sila. Habang nagaganap ang komosyon, ay may biglang napasigaw. Asawa ko! Ang asawa ko dinagit ng aswang! Nagulantang ang lahat ng pagbaling nila'y siya namang may kung anong inihagi sa kanilang harapan galing pa sa pinakaloob ng kuweba. Ang gutay-gutay at duguan ng katawan ng nadagit na asawa ng sumisigaw na babae. Asawa ko! Hindi! Hindi pa man nakakahuma ang mga tao sa pagkabigla sa nakita nila, ay bigla namang may mabilis na dumagit sa albularyong nagpapasimuno ng kaguluhan. Pagkaraan, mula sa pinakaloob ulit ng kuweba ay narinig nila ang katakot-takot na palahaw at mga sigaw ng nadagit na albularyo ring yon. Ilang saglit pa'y lumantad na si Tatay Cardo na nasa kanyang anyong gabunan. Bit-bit niya ang gutay-gutay at duguan na ring katawan ng pasimunong albularyo. Dahil dito'y natakot ang mga tao. Isang gabunan pa lang bumibiktima sa mga nawawala nating kabaryo! Nasaan ang mga tingero? Bakit wala kayong ginagawa? Makinig kayong lahat. Ganito ang sinapit ng mga masasamang tao at mapagsamantala sa kanilang naghihirap na mga kapwa. Walang pinipili ang kamay ng hustisya kapag kumilos ito. Maging ang mga aswang na katulad ko ay ginagamit nito upang pagbayarin ng mga mapagmalabis. Pakawalan niyo ang pamilya ni na Islaw sapagkat wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga albularyo sa baryo din niya. Ako ang may kagagawa ng lahat. Pinaggutay-gutay ko silang katulad ng isang ito. Ako ang harapin ninyo. Ngunit kung hindi ninyo sila pakakawalan, ay mapipilitan akong ubusin kayong lahat sa baryong ito. Inihagis ulit ni Tatay Cardo sa harap ng pulutong ng mga tao ang bitbit niyang gutay-gutay na katawan ng pasimunong albularyo. Mabilis namang siyang sinugod ng mga tao at kinalagan sina Abdon, Islaw at Imelda. Si Abdon, pagkakalag sa kanya ng ipinangtali sa kanyang matibay na lubid, ay tatangkain sanang agad na takbuhin si Tatay Cardo. Ngunit kaagad siyang pinigilan ni Deo at inakay siya sa isang tabi na malayo sa pulutong ng mga tao. Bakit mo ako pinigilan, Deo? Kailangan ko ipagtanggol si Tatay Cardo. Kailangan kong kumbinsihin ng mga tao na hindi siya masamang aswang kagaya ng iniisip nila. Makinig ka muna sa akin, Abdon. May kinalaman ito kay Tatay Cardo at sa batong puti na ibinigay niya sa iyo. Ano bang meron sa kalahating batong puti? Akin na, ipakita mo sa akin. Inilabas ni Abdon ang batong puti mula sa bulsa ng kanyang puruntong na maong. Dahil sa pagkopya ni Tatay Cardo sa mga kapangyarihan kong pang-angtingero, nagkaroon ng pansamantalang telepathic field sa pagitan namin. Nag-uusap kami sa isip, Abdon. Ang batong ito, ang orihinal na batong kalahati ng itim na bato na nasa loob mo. Kopya o replika lang ang nasa kanya. Ibig sabihin ay mas mahina ang nasa kanya. At ang kapangyarihang naroon ay hihina ng hihina habang ginagamit. Ha? Paano? Ibig sabihin, hindi. Kailangan kong tulungan si Tatay Cardo laban sa mga antingero. Tatangkain sanang pumuslit ni Abdon para puntahan si Tatay Cardo. Ngunit pinigilan siyang muli ni Deo. Hindi pa tapos, Abdon. Ibiniling ka sa akin ni Tatay Cardo tungkol sa kung paanong paggaganayan ng batong puti sa loob mo. Kapag nilunok mo na ito sa hinaharap, magtutulong daw tayo sa atas na maging mga tagapagtanggol ng mga naaapi sa lipunan.
Ako lang daw ang may kakayahang pigilan ka. Kapag natukso kang gamitin sa kasamaan, ang ipinamana niyang kapangyarihan sa'yo. At isa pa Hindi na pinatapos ni Abdon si Deo sa sinasabi nito. Pwersahan na siyang pumiglas para puntahan at tingnan kung ano na ang nangyayari kay Tatay Cardo sa kamay ng mga antingero. Si Deo naman ay wala nang nagawa. Ang ginawa na lang niya ay akayan sina Islao at Imelda palayo sa kaguluhang nangyayari. At para na rin hindi nila makita ang sasapitin ni Tatay Cardo. Sa bukana ng kuweba'y nasaksihan ni Abdon si Tatay Cardo kung paanong buong tapang pa rin siyang nakikipaglaban sa mga antingero kahit ang kapangyarihang taglay nito bilang isang gabunan ay unti-unti nang nanghihina. Sige, tapusin na ninyo ang matandang gabunan na yan para wala nang mga haspang mambiktima sa ating mga kababaryo. Ibuhos nyo na ang lahat ng mga kapangyarihan nyo. Sige, ibuhos nyo lahat. Pero sinasabi ko sa inyo, may babangon pang bagong lahi pagkatapos ko. Isang bagong lahing mas makapangyarihan pa sa akin na kahit mga antingerong tulad ninyo'y wala nang magiging panama. At siya, sila ang magiging tagapagtanggol ng mga naaapi at maglalapat ng hustisya sa mga nasisiil. Wala na, tanda! Huwag ka nang mangarap! Masakit umasa sa walang katiyakan! Paano pag may susunod sa'yo? Buburahin ka na nga sa mundo sa oras na ito! Ala, sige mga antingero! Tuldo ka na ninyo ang hiniga ng salot na ito! Pinagsanib puwersa na ng mga antingero ang kapangyarihan ng kanilang mga mutya laban kay Tatay Cardo. Si Abdon naman ay walang magawa. Kahit pilitin niyang sugurin sana para pigilan ng mga antingero, ay para namang may malakas na puwersang biglang pumigil sa kanya. Kaya pala'y puwersa yun ng kalahating batong puti na nasa kanyang bulsa. Ito ang kusang pumipigil sa kanya. Gusto rin sana niyang sumigaw ngunit pati tinig niya ay ayaw lumabas. Mistula siyang nasa isang panaginip. Nakikita niya ang masaklap na mga nangyayari ngunit wala siyang magawa. Sa huli, natuklasan na lamang ni Abdon na may isang nakasisilaw na kidlat na inilabas ang mga nagsanib puwersang mga antingero at mabilis na tumama ito sa tapat mismo ng puso ni Tatay Cardo. Nagkikikisay ang buong katawan ng kaawa-awang si Tatay Cardo na bumubulwak ang masaganang dugo sa kanyang bibig. Habang unti-unting napapaluhod hanggang sa tuluyang malukmok sa lupa. Sa wakas, wala nang salot na gagambala pa sa ating baryo mga kababaryo. Naipagiganti na rin natin ang sinapit ng ating mga kapatid na albularyo. Salamat sa ating mga antingero. Salamat sa inyong lahat! At nagsigawan sa kagaalakan ng mga tao. Pagkatapos nito'y isa-isa na silang nagsialisan sa lugar na yon. Ang tanging naiwan na lamang ay sina Abdon, Deo at ang mag-asawang Islao at Imelda. Sabay-sabay nilang nilapitan ang wala ng buhay na si Tatay Cardo. Tatay Cardo, bakit sa ganito nauwi ang lahat? Hindi ko matanggap, Tatay Cardo! Tatay Cardo! Isa siyang napakabuting gabunan, anak. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Napakabusilak po ng puso niya. Hindi lamang niya kayo iniligtas kundi plinano rin po niya ang para sa kinabukasan niyo. Siniguro ho niyang may susunod pa rin sa kanya na magiging tagapagtanggol ng mga naaapi. Isinakripisyo niya ang kanyang kapangyarihan para ito'y mapahusay pa at magamit ng susunod na lahi. Tahan na, Abdon, anak. Mula ngayon, alam kong ikaw na ang papalit sa papel ng iyong Tatay Cardo. Nagtiwala siya sa iyong hinding-hindi mo siya bibiguin. At salamat din sa iyo, Abdon, at magiging parte ako ng iyong papel. Kaluguran kong maging laging nasa tabi ng matalik kong kaibigan. Ipinapangako ko ring hindi ko bibiguin si Tatay Cardo sa mga inihabili niya sa akin. Sa lahat ng kanyang mga narinig, ay maingat na pinangko ni Abdon ang bangkay ni Tatay Cardo. Buong pagkasabik niya itong niyakap. Pagkaraan nito'y buong lakas na sumigaw si Abdon. Tatay Cardo! Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Abdon, ay siya namang unti-unting pagsingaw ng parang usok ng bangkay ni Tatay Cardo
hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Wakas. Sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Rizal sa probinsya ng Nueva Ecija,